Mga broads, anyari sa Barangay Nebra San Miguel sa kanilang first game against Rain or Shine and Lasto Painters. Quick recap lang tayo mga broads. First quarter nga, medyo nararamdaman din natin yung input ng Rain or Shine na si Aaron Fuller, pati na rin ang mga sagutan ni Japet Aguilar. So after ng first quarter mga broads, 19-16 lamang ang Rain or Shine and Lasto Painters. Pagdating naman sa second quarter, kahit papano dikit pa rin mga broads, sagutan doon, sagutan dito. At nagpapakilala, ito pong si Felix Lemetti dito sa Rain or Shine and Lasto Painters, pero si RJ Abarientos ay ang daming namimintis. After na second quarter mga broads, 29-34 lamang ang Barangay Ginebra San Miguel pa nga dito mga kabrods. Dito na tayo sa second half. Dito na lumalamang ito pong Ross mga kabrods. Talagang tutulungan ng mga locals ng Rain or Shine Lasto Painters like ito pong si Andre Caracot, pumopotok dito mga kabrods. Tapos sa Ginebra naman, wala parang maaalat pa rin mga kabrods. Ito pang mga locals ng Ginebra. Maski nga si JB medyo umalat din. Kaya dito nakahabol ito pong Ross mga kabrods, kung saan isa na lang ang kalamangan, 51-52. Sa fourth quarter, dito na talaga binanatan ng Rain or Shine ang Barangay Nebra San Miguel. Kung talagang clutch mga bros, nagtulong-tulong sila dito masking import ng Ross. Well, sa Nebra, ang ganda nga ng play kaso namimiss lang, namimintis lang ng mga locals mga kabrods ng Barangay Nebra San Miguel, maski si Brownlee napipilit na rin yung tira. At yun nga mga brods, final score natin at yun nga, natalo ng Rain or Shine and Lasto Painters. Ito pong Barangay Nebra San Miguel sa kanilang first game dito po sa ating Governors Cup 2024. Ang daming ang nadismaya sa first game ng Ginebra. Dahil sa ganda ba naman ng lineup na binago nila, ay talagang bakit natalo pa sila. Dito nga nila na-miss ito pong si C-Stan and Stanley Pringle, pero napalitan ni Holt and Isaac Go. Sa Rain or Shine, Aaron Fuller 16 points, Andre Caracot 14 points, Felix Lemetti, grabe to 13 points, nagpakilala agad. Mamuyak 9 points, Chongson 5 points, Clarito 4 points, Belga 3 points. Sa Ginebra naman, guess what, si Japet pa ang high scorer nila, 20 points, Justin Brownlee 18 points lang. Ang pumalit kay Pringle na si Stephen Holt 13 points, Messi 5 points, Scotty Thompson 4 points lang. Ang pumalit kay C-Stand, Isaac Go 2 points lang mga broads. Tapos ang super rookie ng Ginebra na si RJ Abarientos na kanyang debut game, 2 points lang mga kabrods. So bakit? Ano nangyari sa Ginebra? Yun nga, credit sa mga clips and videos natin sa Barangay Nebra page, dahil sa kanila yung mga clips na ito, pati nga yung mga pictures natin ay sa kanila rin. Like ito, malas kung malas, tignan nyo mga brods, yung mga field goals nila. Brownlee 7 out of 21, Messi 2 out of 7, Scotty Thompson medyo malala to 1 out of 10. Ang dami niyang namintis, isa lang napasok. Lalo na to Isaac Go 1 out of 14 mga kabrods. Grabe ka malas nga. And mas lalo rin ito pong si RJ Abarientos 1 out of 15 field goals mga kabrods. Pati si Ralph Koo na 3 attempts pero walang na-shoot mga kabrods. So sayang lang sa first game dahil ang high ng expectation ng mga fans sa bagong lineup na Barangay Nebra San Miguel. Okay na sana dahil syempre si Coach Tim galing OQT ito, FIBA Olympics Qualifying Tournament. Pero pagdating nga sa mga plays, nasusunod. Ang kaso nga lang, hindi na-shoot ng Ginebra mga kabrods. So kulang nga lang din talaga sa practice sa pagdating sa mga shooting. Ito pong mga bagong players ng Ginebra. At dito na nga nila na-miss ito pong si C-Stand and Stanley Pringle, na kung nandyan daw sana si C-Stand, baka nanalo pa kaysa sa 2 points daw ni Isaac Go. Pero syempre hindi na rin natin ma-judge kahit papano dahil first game pa lang naman ito ng Ginebra. Malay natin bumawi ito sa next game. Biglang pumutok yung mga new players, new gunners ng Ginebra. Kaya komento mo lang mga brods, ano po ba masasabi nyo dito sa first game or first loss ng Ginebra against Rain or Shine and Lasto Painters ngayong Governors Cup 2024? Daan nyo ba? Ito pong pick ng Converge Fiber Xers na ito pong si Benjamin Phillips III. Dahil ito nga pong 6'6 power forward nila ay hindi nga po maglalaro this upcoming Governors Cup 2024 mga kabrod. So medyo mabigat yun sa Converge, pero okay lang naman. Nandyan din naman si Justin Baltazar. Pero kahit nandyan si Balti, iba pa rin kapag meron ka ring Benjamin Phillips III.
III dahil syempre ito ay former champion ng De La Salle University sa ating UAAP Season 86 mga kabro. So sayang lang. So base rin sa mga research natin, wala namang kahit anong injury. Ito pong si Benjamin Phillips III. Pero mga kabrods, ay uunahin niya ang kanyang academics sa States mga kabrods ha. So tatapusin niya yun at yun. Tapos next season na baka Commissioner's Cup na ito, dito na lalaro ito pong si Benjamin Phillips sa darating na Pasko. So mga kabrods, medyo nakakapagtaka lang. Syempre alam natin kung gaano ka-importante ang academics sa mga players na ito. Maski nga mga veterans, talagang gusto pa rin nilang mag-aral para makapagtapos mga kabrods. Pero itong si Phillips mga kabrods, alam natin na La Salle, akala rin natin tapos na ang kanyang academics sa La Salle. Kala ko graduate na rin ito mga kabrods, pero hindi pala. I-continue pa rin niya ang kanyang academics sa state. Siguro baka may mga ibang course siya doon na tinitake mga kabrods or masteral, hindi rin natin alam. Pero syempre importante yun. Pero mga brods, sayang lang dahil nagpa-draft na siya tapos matetenga pa siya ng whole season. At dito nga nagtataka na yung mga ibang fans. Sabi nga nila, sa tagal sigurong mawawalan na Benjamin Phillips, siguro nga baka biglang ligawan ito ng ibang kuponan. Like ito pong SMC Group, dahil base rin sa mga comments dyan, dun sa mga posted na ito pong si Phillips ay hindi maglalaro, ay baka daw ship to SMC Group itong mga brods, baka papunta ito ng SMB. Lalong-lalo na kailangan daw ng wingman ng SMB ngayon mga brods. Dahil yun nga, balak rin kasi ng SMB ay i-trade ito pong si The Muscle Man, Vic Manuel. Kaya ito pong si Phillips, baka nga ito ay papunta ng SMB at habang nasa States ito, baka bigla itong kontakin mga kabrods at bigyan ng magandang offer under the table ng SMB. Kung babasihan nyo rin naman sa skill set ni Benjamin Phillips, okay rin naman. Meron din itong tira sa labas, may tres mga brods at isa pa dito meron din itong footwork sa ilalim. Mataas din tumalon, athletic din kahit papano mga kabrods. Yun nga, ang maganda sa niya yung shooting. Sa height niyang 6'6", may shooting na yan, tapos maganda pa yung footwork mga brods, mabilis-bilis kahit papano. Hindi siya yung parang lamya-lamya na 6'6" mga kabrods. Kaya maganda dito kay Phillips, stretch forward siya, athletic na forward, kaya gusto rin itong kunin ng SMB dahil sabi nga nila mas malaki kay Vic Manuel, mas bata at mas hungry sa laro, lalong-lalo na kakagaling lang si champion sa UAAP Season 86 sa De La Salle University. So magandang additional itong si Phillips mga kabrods, kaya wag magpapaka siguro ito pong Converge Fiber Xers na kahit wala si Phillips sa kanila ay wag nilang isipin na sa kanila ito maglalaro pa ulit, dahil syempre pwedeng itong offeran ng maganda ng iba, lalong-lalo na ang SMB. So malakas ito, magandang additional, kaya ikaw mga brods sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba ay big additional ito pong si Benjamin Phillips III? At sa tingin nyo ba kaya siguro bigla itong nawala at hindi maglalaro this season? Baka hindi daw ito sa academics din, dahil another reason daw, baka ito ay makikipag-negotiate sa ibang koponan. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan.